Iba na po yung kinakapan niyo, Manong. Wag dyan. Celia nga pala. Nang minsan na maglakbay kami, kasama ko ang mga kaibigan ko, nagkasundo kami na akyatin ng isang bundok. Matarik at talagang napakasariwa ng hangin sa gitna. Yan ang gustong gusto kong maranasan. Kaya talagang sinusulit namin ang mga oras namin doon. Ang buong pag-aakala ko talaga ay kabisadong kabisado ng mga kaibigan ko ang lugar. Nang naglalakbay na kami at nasa kalagitnaan na, ay panay tanong na ng kaibigan ko. Tama kaya itong nilalakbay natin? Alin kaya dito? Sa kaliwa o sa kanan? Na hindi rin namin masagot-sagot dahil di rin namin kabisado ang daan. Hanggang sa inabot na kami ng 10 oras at kinakailangan na doon kami magpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay nagising kami at muli na sanang maglalakbay. Pero di ko inaasahan na sasakit ang tiyan ko ng ganun katindi. Nagkagulo sila dahil di ko talaga maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hanggang sa nakahanap ng manggagamot ang isa kong kaibigan. Isinugod nila ako doon. May katandaan na si Manong pero malakas siya manghilot, todo puwersa talaga. Tama, epekto itong kung anong laway na ibinubuga niya sa akin. Pagkatapos ay ikinakalat niya sa buong tiyan ko. Pakiramdam ko ay gumagaan pero may maling ginagawa na pala itong si Manong. Ramdam na ramdam ko talaga. Nasa gitna na yung kamay niya. Medyo mahapdi kasi may mga sangkap ng gamot. Pumipiglas ako at sabi niya bahagi daw yon ng panggagamot niya. Hanggang sa inulit-ulit niya yung ginagawa niya. Hindi ako nakapagreklamo kasi bahagi daw talaga ng panggagamot iyon. Nang sumingaw daw ang hangin na nakapasok sa tiyan ko. Tapos, tinanong niya ako, ayos na ba pakiramdam mo? Diba? Epektibo ang ginagawa ko. Na-realize ko tama siya. Kasi nawala talaga ang sakit ng tiyan ko. Mas okay na sa akin yun. Kaysa naman sobrang sakit na walang makagamot-gamot. Tinanong ko kung ano ang mga pinagsama-sama niyang gamot. Kakaiba ang mga pangalan at wala akong kilala sa mga halaman na binanggit niya. Kaya inabutan ko na lang siya ng bayad. Di niya tinanggap kasi hindi raw siya nagpapabayad. At pinaalis na kami. Talagang pinagtabuyan kami. Sabi niya, ngayon din mismo makakaalis na kayo. Sinunod naman namin siya na para bang wala siyang ginawa na kakaiba sa akin. Hindi naman ako nakapagsumbong kasi nahihiya ako sa mga kasama ko. Baka pagtawanan lang ako. At isa pa, napagaling naman ako ni Manong. Iniisip ko na lang, yun siguro ang bayad ko sa kanya. Humahawak siya ng mga iniingatan kapalit ng panggagamot niya. Ang di ko alam, sikat pala siya sa kanyang baryo. Sa estilo ng panggagamot. Pero lahat pala sila ay may ganong experience sa Manong. Tumanda na pala siya sa ganong gawa. Marami sa kanila ay parang hindi makareklamo sa ginagawa ng Manong. Katulad rin ng nararamdaman ko. Dahil nga sa ayaw niya magpabayad pero kung naikukwento ko lang kung paano niya lamutakin ang alaga ko. Parang yun nga ang nagpatigil ng sakit. Dahil sa kakaibang pakiramdam na ginagawa niya na iyon. Hanggang sa oras na para magsiuwi kami, nakahanap naman kami ng makakasabay pababa ng bundok. Hanggang sa makalabas na kami ng bundok na iyon. Di ko talaga makalimutan ang nangyari sa akin sa bundok na iyon. Nakatatak na siya sa isip ko. Pero dumating ang sandali na ang isa sa mga kaibigan ko ay nakaramdam rin ng pananakit ng buong katawan. Para siyang lagnat na hindi gumagaling. Ilang doktor na ang dumaan sa kanya at ang pinakahuling choice niya ay ang Manong na manggagamot. Ipinatawag niya ako at magpapasama raw siya. Babanggitin ko na sana ang ginawa sa akin ng Manong pero baka kung ano pang isipin niya. Baka isiping ayaw ko lang siyang samahan doon.
Pinilit niya ngang maglakad kahit hirap na hirap siya dahil ang sakit ng buong katawan niya. Pagdating namin ay kasalukuyan pang may ginagamot ang manong. Babae raw na parang sinamahan ng kakaibang nilalang sa gubat. At pinapalayas daw ito sa katawan ng dalagita. Habang nasa labas kami ng bahay, rinig ko ang pagsigaw niya. "Manong, aray!" na may kasamang hagulhol. Iba ang nasa isip ko noon sa mga oras na iyon dahil alam ko kung paano manggamot itong si Manong. At biglang nanahimik ng babae, hudyat na gumaling na ito. Inalalayan siya ng mga kasama niya palabas ng bahay ni Manong. Halos di makalakad ang babae. Palagay ko may ginawa si Manong sa kanya na hindi rin maikwento ng babae. Di ko alam kung bakit. Kaya niya sigurong manipulahin ang isip ng mga nagpapagamot sa kanya. Wala talagang ni isa man ang makapagsumbong sa ginagawa niya. Sumalang na ang kaibigan ko at sinamahan ko siya sa loob. Nakatitig lang ako sa ginagawa ng matanda. Hinihilot niya ang buong at tumatagal siya sa dalawang iniingatan ni Jaya na kaibigan ko. Hindi rin makaimik si Jaya. Kitang-kita ko sa mga kilos niya na kikiliti siya. Pero gumagaling naman lahat ng pumupunta sa matanda kaya nagtiwala na lang ako at nasaksihan ko ang mga huling atake niya sa kaibigan ko. Ang kamay niya ay pumunta na sa gulay na pechay at pababa pataas niya yung hinihilot. Lumiyad ng lumiyad lang naman itong si Jaya. Kung humihingi sana siya ng saklolo sa akin, pwede akong tumakbo papunta sa kanya. Pero hindi. Palagay ko ay panggagamot pa rin yun ng Manong. Ang tumatak kasi sa isip ko, bahagi daw yun ang panggagamot niya. Kaya parang gusto ko na lang ipikit na lang ang mga mata ko at huwag tumingin sa kaibigan ko. Dahil nai-imagine ko tuloy, ganun pala ang ginawa sa akin ng matandang ito. Hanggang sa natapos na siya sa panggagamot kay Jaya. Bumangon si Jaya na para bang walang ginawang masama sa kanya ang matanda. Tinanong ko siya, "Magkano ba binayad mo?" Sabi sa akin ni Jaya, hindi daw siya nagpapabayad. Kaya sa sagot niya pa lang ay alam ko na ang ginawa sa kanya. At di yun maitatago sa akin dahil nakita ko mismo at ako rin ay naranasan yun. Siguro meron din siyang tinatago sa amin na di namin maintindihan kung bakit. Di kami makapagsumbong kahit kanino. Palagay ko lahat na ata ng magkasakit na dalaga ay nagawa niya ng ganon. Kaya sigurado naman na kung may isa sa amin ay maglalakas ng loob, matitigil na ang kalokohan ng manggagamot na yun. Natatakot rin ako na baka biglang maulit ang pangyayari na yun dahil kung minsan nararamdaman ko ulit ang ganong sakit na wala naman talagang ibang matatakbuhan. Dahil hindi kaya ng mga public na manggagamot, di ko inaasahan. Kala ko nasa isip ko lang, pero parang may schedule ng pananakit ang tiyan ko. Siguro siya rin ang may gawa para hanapin siya at muling bumalik sa bundok na yun. Nawalan ako ng malay at ang kinakatakutan ko ay naganap na. Pagmulat ko na sa harap niyang muli ako. "Manong, ikaw na naman?" Galit na galit ako. Di nila ako marinig dahil may nakatakip sa bibig ko. Kaya doon na ako pumiglas. Alam kong iba na yon dahil kitang-kita ko lahat sa kanya. Pati ako ay wala ng takip. Dito na niya ginawa ang kakaiba sa akin. Natapos yun ang 1 oras at tumakbo ako palabas ng bahay niya. Nagulat ang pamilya ko na naghihintay sa labas. Agad nila akong dinampot dahil hinang-hina ako. Hindi dahil sa sakit kundi sa ginawa ng matandang manggagamot. Sabi ko, gumalaw ang alaga niya at pumunta sa akin. Kaya agad silang kumilos at pinasok ang matanda. Inabutan nila ito pero hindi umamin. Kaya itinali nila at nagtawag ng kapulisan. Nahuli ang matanda at nagsilabasan lahat ng ginawa niya ng ganon. Halos lahat pala ng mga katabing barangay ganon ang ginawa niya sa kababaihan. At para magkasakit meron siyang orasyon para siya lang ang makakapagpagaling. Pero dahil sa akin ay natapos ang ginagawa niya.